Alam niyo kung bakit kayo nakatatayo? Bakit tayo ngayon nakapag-uusap? Bakit tayo ngayon nakapupuri sa Panginoon? O nakapupuri ng sarili? Dahil sa ano? Sa malaking biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi nung nilalang tayo ng Diyos mula sa alabok, hiningahan tayo ng hininga ng buhay. At pagkatapos tayo naging mga kaluluwang buhay. So ano ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay? Una, biyaya. Pangalawa, pag-ibig. Sa tingin nyo, kung hindi tayo inibig ng Panginoon, bibigyan tayo ng pagkakataong mabuhay? At pagkatapos ay pag nagkakasakit tayo ng kaunti at minsan ay wala tayong perang pagkain, sisisihin natin ng Diyos. Di ba dapat magpasalamat tayo? Ano sabi ng Biblia, mga kapatid? Don't worry about your food or drink or about clothes for your body. Is it life worth more than food or drink, or your body worth more than clothes? Look at the birds flying in the sky. They do not plant nor harvest, yet your loving Father in heaven takes good care of them. Hindi ba dapat ang ipagpasalamat natin, tayo'y buhay kahit walang pagkain at tayo'y may katawan kahit wala tayong damit? Dahil alabok ka, madali kang mapanghina. Bakit? Kasi wala kang lakas. Saan ba nanggagaling ang lakas ng alabok? Sa hininga ng Diyos. At yung hininga ng Diyos, yun ang pinanggagaling ng kanyang mga salita. Alam niyo kung bakit nanghihina kayo? Hindi dahil sa hindi kayo kumain. Totoo yun, manghihina ka rin pag hindi ka kumain. Pero mga kapatid, si Kristo, 40 days and 40 nights hindi kumain. Para i-prove na hindi ang lakas nanggagaling sa pagkain. Ang sabi niya sa Mateo 4, ang talatay 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Ang salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos ay buhay.